Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baldo. Taong 1983, Mabitak, Laguna. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Baldo sa paanan ng bundok kung saan merong mga tanim ng pinya. Ang tanging kasama niya sa lugar na yon ay ang kanyang ama na animoy humigit 70 taong gulang na kung iyong titingnan. Bukod sa uugod-ugod na ito, hindi angkop ang kanyang katayuan sa kanyang totoong edad. Ayon kay Baldo, ang ama niyang yon nasa 50 taong gulang pa lamang noong mga panahong yon. Kaya lang naman ito may kulukulubot na mga balat dahil sa sakit nitong hindi nila malaman kung saan nagmula. Pagsasalaysay ni Baldo, nag-umpisa ito noong tumungtong ng ika-49 na kaarawan ng kanyang ama. Matapos ng kanilang kasiyahan, tila bang bumilis ang metabolismo nito hanggang sa tuluyan na niyang napagtanto na masyado nang hindi angkop ang katawan nito para sa kanyang edad. Magmula noon, naghanap ng makakatulong sa kanila itong si Baldo, ngunit bigo siyang makakita ng albularyong may sapat na karunungan para sa ganoong karamdaman. Sa paglipas pa ng mga araw, wala na nga silang nagawa kundi tanggapin ang tadhana ng kanyang ama. Upang makabawi, inako niya ang responsibilidad nito sa kanilang tahanan. Ang tanging ginagawa na lamang ng kanyang ama, magpahinga at magbantay sa mga pinyang itinanim niya. Kapag umaga, tumutungo si Baldo sa bayan para manilbihan. Kahit anong trabaho basta kaya ng katawan niya, pinapasok niya ito. Hindi niya rin alintana ang panahong kung mainit ba o maulan, gawa ng ang tanging mahalaga lamang para sa kanya ay meron siyang maiuwing pagkain sa kanila. Dahil sa tindi ng kanyang pinagdaanan na trabaho, kung kaya't halos hindi na din niya napagtutuunan ng pansin ang kanyang katayuan. Sa edad niyang 23 gulang, napakarami na niyang sugat sa katawan at halos magkulay uling na din ang kanyang balat dahil sa pagbilad sa sikat ng araw. Bakas na din sa katawan ni Baldo ang araw-araw na trabaho dahil sa hubog nito. Isang araw, habang nag-aani ng mga pinya itong si Baldo, nasipat niya ang kanyang ama na dahan-dahang naglalakad papalabas ng bahay nila. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, bigla naman yung umupo habang nananatiling walang imik. Dahil sa ginawa nito, agad naman niya yung kinausap ukol sa pakay nito sa kanya. Madalas kasi yung gawin ng kanyang ama, lalo na kung nakakaramdam yon ng kakaiba sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, mahinahong nagwika naman dito si Baldo ng, "Bakit tay? Ano hong nararamdaman niyo?" Matapos niyang makapagsalita, kitang-kita naman niya sa mga mata nito ang tila bang hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Baldo nang biglang yumakap yun sa kanya habang mangiyak-ngiyak na sumasagot ng, "Nandito na siya, Baldo. Kukunin na niya ako. Tulungan mo ako, Baldo. Tulungan mo ako, Baldo." Kasabay ng pag-uwika ng kanyang ama ay siya namang pagpupumiglas nito habang nakahawak sa kanya na tila bang nais nito magpasama pabalik sa kanilang tahanan. Dahil sa naging aksyon ng kanyang ama, kung kaya't pansamantala muna niyang iniwan ang trabaho niya. Sinamahan niya yon ng ilang oras sa loob ng bahay nila hanggang sa unti-unti na itong kumalma. Nang mapagtanto ni Baldo na kaya na niya yung kausapin ng mahinahon, hindi na siya nagdalawang isip pa na magtanong. "Bakit ho, tay? Sino ho bang kukuha sa inyo? Huwag kayong matakot, tay. Bago nila kayo dito makuha, dadaan muna sila sa bangkay ko." Wika ni Baldo sa kanyang ama. Matapos naman yung marinig ng kanyang padre de pamilya,
Doon na ito nagpasya na ilahad sa kanya ang mga bagay-bagay nang sa gayoy magkaroon naman siya ng kaalaman kahit papaano. Ayon sa kanyang ama, na ang mga panauhing sinasabi nito ay ang mga dati nitong kasama noong inakyat nila ang bundok ng Banahaw. Mariin ding inilahad nito sa kanya na yon ang dahilan kung bakit ito tumanda ng sobra. Dagdag pa nito na ang mga kasamahan niyang nakatuntun sa kinaroroonan niya ay nasa parehas niya ring estado. Hinahanap siya nito sa kadahilan ng muli itong naghahangad na bumalik sa tuktok ng bundok kung saan nakasilay sila ng isang lagusang nagdudugtong sa isang misteryosong bahay na nakatirik sa loob ng isang kuwebang napuntahan nila. Pagtatapat ng kanyang ama sa kanya na noong mga panahong pinasok nila ang bahay na yon, halos minuto lamang ang kanilang inilagi doon bago nila tuluyang maramdaman ang mabilisang pagtanda ng kanilang mga katawan. Nang sinubukan na nila roong umalis, 5 sa kanilang mga kasama ang naiwan at ang iba naman ay naligaw sa gubat bago pa makabalik sa lagusang kanilang dinaanan. Sa 15 nilang kasama, 4 lamang silang natira. Nang marinig naman ito ni Baldo, halos hindi niya maiwasang kilabutan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na yon ay nagsasabi ng totoo. Tanda niya pa nga noong minsan niyong magpaalam sa kanya na tutungo sa bundok ng Banahaw para kumuha ng proteksyon sa katawan at sa kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng paglalahad nito ng kanyang istorya, doon niya napag-alaman na ang mga matatandang naghahabol sa kanila ay purong mga antingero din na animoy nakipag-isa sa mga demonyo para magkaroon ng sapat na lakas para makapaglakbay. Naniniwala ang kanyang ama na ganoon ang ginawa ng kanyang kasama sa paniniwalang magagawa pa nilang maibalik sa dating estado ang kanilang mga katawan. Matapos siyang marinig ni Baldo, halos hindi niya mawari kung anong proseso ng pakikipag-isa sa mga demonyo ang ginawa ng mga ito para lamang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Bagaman inaasahan na niyang kakilala niya ang iilan sa mga taong yon, hindi pa rin siya nagpakakampante lalo pat matindi ang hangarin ng mga itong maibalik ang dati nilang mga katawan. Bago pa man sumapit ang takip silim noong araw na yon, paisa-isa na niyang inihanda ang kanilang mga armas para naman kahit papaano may magawa siya bago pa man madukot ng mga ito ang kanyang ama. Habang lumalalim noon ang gabi, hindi niya hinahayaang mawalay ang kanyang ama sa kinaroroonan niya nang sa gayoy madali niyang malaman kung napasok na ba sila ng kanilang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang oras na pagbabantay, wala siyang ibang naririnig sa labas ng kanilang bahay kundi ang mahihinang huni ng mga kuliglig. Habang pinakikinggan niya ang mga ito, hindi naman niya maiwasang mabahala sa kadahilan ng wala pa siyang nararamdamang kakaiba sa paligid. Maya-maya pa, habang nagmamasid siya sa labas ng kanilang bintana, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 nagliliwanag na mga mata na animoy nakatitig sa kanya sa itaas ng puno. Pag-ihip ng malakas na hangin, agad din naman yung naglaho na siyang naging sanihi upang makaramdam ng takot itong si Baldo. Walang sabi-sabi, mabilisan niyang isinara ang kanilang bintana at kasabay nito ang paggising niya sa kanyang ama. "Tay, gising. Nandiyan na sila, Tay." Wika ni Baldo habang tinatapik ito. Nang magising na ang kanyang ama, agad naman niyang tinungo ang likuran ng bahay nila para makiramdam. Halos hindi na niya noon malaman ang kanyang gagawin sa kadahilan ng habang tumatagal, parami ng parami ang mga nilalang na nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang natigilan nang bigla siyang makarinig ng mga matatalas na kuko na unti-unting kumakarit sa dingding ng kanilang tahanan. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang mga nilalang na yon, gawa ng
Napaka-imposible naman atang ikarit ang kuko sa kahoy nang hindi man lang nasasaktan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala siyang ibang ginawa kundi murahin ang mga ito habang tinataga sa lupa ang hawak niyang sundang. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong magwika ang isa sa mga nilalang ng, "Hindi ka namin kailangan. Ang kailangan namin ay ang ama mo. Ibigay mo siya. Sinisigurado ko sa'yo, hindi ka na masasaktan." Matapos siyang marinig ni Baldo, halos ramdam naman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya hindi lang isang tao ang nagwiwika sa katawang yon. Bukod kasi sa sinasabayan yon ng boses ng matanda, ang labis niya pang ipinagtataka. Nagiging gasgas ang boses nito habang tumatagal ang ginagawa nitong pagsasalita. Dahil sa mga katagang narinig ni Baldo, alang-alang sa kanyang ama, pinili niyang tatagan ang kanyang loob. Hindi niya kasi maaatim noon na basta-basta na lamang madukot ito nang wala man lang siyang ginagawa. Upang manumbalik ang kanyang lakas sa katawan, pinili niyang lumapit sa kinaroroonan nito habang nagwiwika ng, "Tay, kahit anong mangyari huwag kang sumuko. Gagawin ko ang lahat. Pangako yan. Bukas na bukas hihingi ako ng tulong sa sentro. Sumama ka sa akin para naman makasiguro tayo." Nang marinig ito ng kanyang ama, nanatiling tulala lang naman ito na para bang meron yung napakalalim na iniisip. Sa muling pagsilay nito sa kinaroroonan niya, nanlulumo naman yung sumagot ng, "Huwag mo silang patayin, Baldo. Hindi sila masasamang tao. Marahil kaya lang nila nagawa ang bagay na yan sa kagustuhang maibalik sa normal ang lahat. Palipasin lang natin ito. Nasisiguro kong titigil din sila." Matapos nilang mag-usap, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatili sa loob ng kanilang tahanan. Bagaman may nararamdaman siyang kakaiba sa labas ng bahay nila, hindi yun naging sapat para mapuno siya ng galit sa kanyang katawan. Nang maramdaman niya ang unti-unti niyang pagkalma, sinubukan niyang kausapin ang mga nilalang sa pamamagitan ng isang maliit na siwang di kalayuan sa kanilang bintana. Ang una niyang tinanong sa mga ito ang kanilang pakay sa kanyang ama at kung bakit hangad nilang yon ay makuha. Habang naghihintay ng kasagutan itong si Baldo, muli niyang inilahad sa mga ito na hindi niya hahayaang mawalay ang kanyang ama sa kanya. Kung kinakailangan niyang makipagpatayan, gagawin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Matapos naman itong marinig ng mga nilalang, unti-unti namang humina ang pag-aangil ng mga ito na parabang nagawa na nilang maunawaan ng mga bagay na nais ilahad ni Baldo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakarinig siya ng boses ng isang matanda na nagsasabi ng, "Ibabalik din namin ang tatay mo rito. Sige na, iho. Hayaan mong bumalik kami sa lugar na yon. Pangako, bukas na bukas uuwi kami kasama ang dati naming anyo. Masyado nang nagiging pahirap sa amin ang wangis na ito. Halos mawala na kami ng pag-asa na makabalik pa sa normal." Dagdag pa ng nilalang na para maisakatuparan ng bagay na yon, kinakailangan nilang humuli ng aswang at sapilitang ilipat sa kanilang mga katawan ang tinatangang bertud ng mga ito. Alam ng mga dating kasama ng kanyang ama na magdudulot yon ng pinsala sa mga katawan nila, subalit alang-alang sa kanilang pangarap na makabalik sa normal, pilit silang sumugal kahit dehado. Naniniwala rin ng mga ito na sa oras na makabalik na sila sa mga dati nilang anyo, kusaring mawawala sa kanilang mga sistema ang bahid ng pagiging aswang. Dahil sa sinabi nito, napakarami namang katanungan ang pilit na bumabalot sa isip ni Baldo.
Kung totoo kasi ang usapan ukol sa misteryong bahay na yon, paano nila masisiguro na makakabalik sila sa normal gayong hindi pa nila nasusubukang muling bumisita sa lugar na yon? Ang labis niya pang ipinagtataka bakit kinakailangan pa ng mga itong isama ang kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, doon niya napagtanto na maaaring nililinlang lamang siya nito. Walang sabi-sabi, agad naman niyang itinigil ang kanilang usapan at kasabay nito ang walang habas naman niyang pagmumura sa mga nilalang. Mas lalo pa noong nagwala sa galit si Baldo nang ramdam niya sa kanyang sarili ang labis na pagkainsulto. Animoy ang paningin sa kanya ng mga nilalang na yon ay isang batang kakasilang lamang sa mundo. Walang sabi-sabi, kinalampag niya ang dingding ng kanilang bahay at kasabay nito ang panunumpa niya sa mga nilalang na yon. Hindi niya yon tinantanan hanggang sa muli niyang narinig ang pag-angil ng mga ito. Sa isang iglap, mas lalong tumaas ang tensyon sa paligid na parabang sapilitan ng sinisira ng mga nilalang ang pundasyon ng kanilang tahanan. Subalit, dahil sa tibay ng pagkakagawa nito, kung kaya't walang sino man sa kanila ang nagtagumpay. Lumipas pa ang ilang oras ng pakikipagtalo ni Baldo sa mga nilalang, napilitan na ngang umalis ang mga ito. Marahil kaya umatras ang mga nilalang na yon dahil sa nalalapit ng pagputok ng bukang liwayway. Kinaumagahan, matapos nilang magkape, agad naman nilang tinahak ang daan patungong baryo. Pagdaan nila Baldo sa mga taniman ng pinya, nasipat niyang karamihan sa mga bunga nito ay halos hindi na mapakinabangan. Hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin, gawa ng alam niyang mapapalitan naman ito sa susunod na anihan. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang tahanan ng albularyo kung saan bumungad ito sa kanila na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Pagsilay ng albularyong yun sa kanyang ama, agad naman yung lumapit habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, mahinahon namang nag-uwi kayo ng, Inaaswang ka ba, Manong? Yung amoy nila, nanuot na sa damit at balat mo. Matapos nitong makapag-wika, dali-dali namang pinapasok ng albularyo ang kanyang ama upang yon ay paliguan ng maligamgam na tubig na merong nakababad na makabuhay at dahon ng papaitan. Ginawa yun ng matanda nang sa gayoy madali nitong maalis sa katawan ng ama ni Baldo ang marka at amoy ng mga aswang. Nang maisakatuparan na niya ang gawaing yon, agad namang inilahad ng albularyo kay Baldo na hindi biro ang sitwasyong kinakaharap ng kanyang ama. Mahirap mang sabihin ayon sa matanda pero kapag nagpatuloy ang ganoong sitwasyon sa kanilang tahanan, maaaring yon ang maging dahilan ng maagang pagpanaw ng kanyang padre de pamilya. Upang mailayo sa tiyak na peligro ang kanyang ama, kinakailangan nilang patayin ang mga aswang na gumagambala dito sa lalong madaling panahon. Yun lang ang nakikitang paraan ng albularyo nang sa gayoy manahimik ang mga ito. Sa pagsapit ng hapon, nagpasya ang matanda na doon na muna manatili sa kanilang tahanan pansamantala. Bago nila nilisan ang tahanan nito, nasipat yun ni Baldo na nagdala ng latigo at talibong na bagong hasa. Ayon sa kanya, na kahit pinagmamasdan niya lamang ang talibong na yon, hindi niya maiwasang maramdaman ang animoy unti-unti nitong paghiwa sa kanyang katawan. Nang marating na nila ang kanilang tahanan, ang unang ginawa ng albularyo, maghukay ng uka sa labas ng bakod ng kanilang bahay. Binaunan yon ng matanda ng kung ano-anong sangkap na panlaban sa mga aswang nang sa gayoy mahirapan ng mga nilalang na makapasok sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, nagawa naman nila ng maayos ang paglilibing ng mga pangontra. Pagbalik nilang dalawa ng matanda sa loob kung saan naroon ang kanyang ama, inabisuhan siya nitong manatili sa labas ng bahay nila.
Matapos yung ilahad ng matanda, nangako naman yung walang masamang mangyayari sa kanya, gawa ng ang kinakailangan niya lamang gawin ay magbantay sa mga nilalang na maaaring nagmamasid sa paligid. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, tanging kasera na lamang na hawak-hawak ni Baldo ang nagbibigay sa kanya ng liwanag sa labas ng kanilang bahay. Bagaman nakakaramdam siya ng takot sa kanyang katawan, hindi yun sapat para matinag siya ng tuluyan. Alam niya kasing ginagawa niya ang bagay na yon upang maprotektahan ang nag-iisang tao na mahalaga sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, habang umiikot ang kanyang paningin sa buong lugar, doon bumungad sa kanya ang 3 taong hubot-hubad na kasalukuyang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Nanlilisik ang mga mata nito at halos hindi na yon makatayo ng diretsyo. Maya-maya pa, bigla namang bumuka ang napakalapad na bunganga ng mga nilalang na yon na siyang naging sanhi para kilabutan ng husto itong si Baldo. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa lugar na kanyang kinaroroonan, paulit-ulit naman ang ginawa niyang pagsigaw nang sa gayoy magawa niyang mapukaw ang atensyon ng matandang albularyo. Matapos niya yung gawin, agad namang lumabas ang matanda at dali-daling tumungo sa lugar na kanyang kinaroroonan. Pagsilay nito sa mga nilalang na nakatayo sa kanilang harapan, panay naman ang pagmumura nito habang walang habas na inihahataw sa lupa ang tangan-tangan niyang latigo. Hindi pa nakontento noon ang albularyo, buong tapang niya yung nilapitan habang patuloy itong pinagmumura. Sa pagpalipad hangin niya ng usal sa paligid, nasipat naman niya ang dahan-dahang pagsipulasa ng mga aswang na animoy meron itong iniindang karamdaman. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ng matanda na walang kakayahan ng mga aswang na makipaglaban sa kanya. Bukod kasi sa nanghihina na ang mga ito, ramdam din niyang naabot na ng mga nilalang na yon ang sukdulan ng kakayahan ng kanilang mga katawan. Maaaring dahil sa sumpa at sapilitan nilang pagkuha ng abilidad ng aswang, kung kaya't mas lalo pang lumala ang kanilang karamdaman. Hindi nyo na dapat pang sinubukang pumanig sa kaliwa. Nakakahiya kayo. Naturingan kayong mga albularyo at antingero, pero nagawa nyo pa rin magpasakop sa mga karunungang alam nyong masama para sa inyong mga kaluluwa. Hayaan nyo sa pamamagitan ko, mapagbayaran nyo ang inyong mga pagkakasala. Wika ng albularyo habang dahan-dahang lumalabas sa bakod. Matapos makapagsalita ng matanda, hindi naman naging mahirap para sa kanya na mahabol ang mga nilalang na lumalayo sa lugar na yon. Animoy ang kanilang ipinapakitang sitwasyon, tanda ng tuluyang pagtalikod sa kanila ng lakas at liksi ng isang aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, hindi pa man nagagawang maatake ng albularyo ang mga kaibigan ng ama ni Baldo. Laking gulat na lamang nila nang biglang nagsibagsakan ang mga ito sa lupa. Paglapat ng kanilang mga katawan sa damo, bigla naman yung nangisay hanggang sa tuluyan na yung namatay. Bago pa man yun malapitan ng albularyo, dahan-dahan ang naagnas ang mga katawan nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, naging palaisipan naman sa kanila ang misteryosong pagkamatay ng mga nilalang. Upang hindi na sila mag-isip ng husto ukol sa mga nangyari, minabuti nilang ibaon na lamang ang kaganapang yon sa ukang pinaglibingan nila sa mga aswang. Magmula noong nalipol na nila ang dating mga kasama ng kanyang ama, kahit papaano, dahan-dahan ang bumalik sa normalang kanilang pamumuhay. Sa paglipas pa ng mga buwan, naging kaagapay nila ang albularyo sa paggamot sa kanyang padre de pamilya. Wala yung hinihinging kapalit sa kanila, gawa ng ang tanging nais lamang nito ay gumaling ang kanyang ama. Pero alam nyo ba,
nalingid sa kaalaman noon ni Baldo. 2 taon na lamang ang itatagal ng ama niyang yon. Sa pagkamatay nito, mas lalo pang naging palaisipan sa kanya kung bakit pumanaw yon ng biglaan. Sa pagkawala ng kanyang ama, unti-unti naman niyang kinalimutan ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung kwento ng kanyang ama tungkol sa mahiwagang lagusan sa bundok ng Banahaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no? Alam nyo, yan talagang bundok ng Banahaw. Sobrang napaka-misteryo ng lugar na yan. Kasi alam ko, mayroon na nga tayong series tungkol sa kwento na yan kung bakit namuo yung mga samot-saring kwento tungkol sa bundok na yan eh. Pero alam nyo ba, na kapag magtatanong pa kayo sa mga lokal na nakatira dyan sa gilid ng bundok Banahaw, sobrang dami nilang ikukwento sa inyo. Talagang kakaiba, out of this world. Ang maganda rito pumunta yung mga talagang wala pang experience or yung mga talagang hindi naniniwala sa mga kakaibang nangyayari sa mundo natin. Tapos subukan ninyong makipagkwentuhan sa mga lokal. Kumuha rin kayo ng tour guide na solidong lokal na nakatira doon. Kasi sobrang dami nyong maririnig na kwento sa kanila na hindi nyo aasahan at hindi nyo aakalain na totoo. Di ba? Pero masasabi ko lang dito sa kwento natin, bakit kaya nasa lihim na lagusan nga yung bahay na sinasabi nila? Sayang lang no, walang nakapagsabi kung anong meron dun sa loob ng bahay na yon. Kung bakit mabilisan silang tumanda. Para kasing ang nangyayari yung bahay na yon, maraming nakapaligid na magbibigay sa iyo ng sakit eh. Siguro nabigay sa kanilang sakit, yung mabilis kang tatanda, tas para mahahawaan ka ng pagiging aswang, di ba? Kasi nga, isinuko nga ng mga antingero tsaka albularyo yung paniniwala nila sa Diyos Ama para madugtungan pa yung buhay nila. Tapos ang pinaka-deal lang para mabalik yung dati nilang anyo, yun nga, manghuli ng aswang. Pero malaking question mark din sa akin, bakit kailangan nila yung tatay ni Baldo? Ano yun? Yun yung iaalay nila? Pwedeng ganun no? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.